Hallelujah, Jesus. Patuloy nating purihin, dakilain ng ating Panginoon, sambahin ang kaniyang pangalan. Ibigay sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, yung marapat na pagpupuri at pagsamba. Katulad, Panginoon. Sa aking paghihintay, ako na wala humpay, mapurit pagsamba sa'yo. Luluwalhatin ka. Sa'yo lamang ang kalwalhatian, Panginoon. We give you all the glory, O Lord. For you are the King of kings and the Lord of lords. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O Lord. Karapat-dapat ka, Panginoon. Ikaw ay tapat, mabuti, Diyos na hindi nagbabago. At sa aming patuloy na paghihintay, patuloy mong papag-apawin, Panginoon, yung pagpapasalamat, pagpupuri at pagsamba na nanggagaling, Panginoon, sa amin pong mga puso. Napakaraming dahilan para ikaw ay pasalamatan. Maaaring meron kaming mga pinagdadaanan at may mga pagkakataon yun yung binibilang namin sa aming mga buhay. Pero ang dapat pala naming bilangin ay yung thousands of reasons kung bakit dapat kang pasalamatan, Lord. Maraming salamat sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa pabor na patuloy mong pinaparana sa buhay po ng bawat isa sa amin. If not because of your unfathomable grace, if not because of your unconditional love, wala po kami sa lugar na ito, Panginoon. Wala kaming maipagmamapuri sa iyong harapan. Lahat ng mabubuting bagay na meron kami, sa iyo nang gagaling, sa iyo nagmumula, Panginoon. Kaya makabawi-bawi man lang sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. Ito ang aming pagpupuri. Ito ang aming mga buhay isinusuko sa iyong harapan, Panginoon. At excited na paglingkuran ka sa araw po na ito. Buhay kami, Panginoon, dahil sa iyong awa. At yung buhay na hindi mo ipinagdamot sa amin, Panginoon, hindi rin po namin ipagdadamot sa iyo. Kundi ibibigay namin sa iyo yung karapat-dapat na pagpupuri. Ibibigay namin sa iyo yung karapat-dapat na paglilingkod para sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lord, dalangin po namin sa iyo, patuloy mo kaming katagpuin sa amin na mga naririto sa loob ng sanctuary, sa mga kapatid po namin na nakatutok online, at sa mga kapatid po namin na hindi nakadulo dahil sa may iba't ibang kadahilanan. Lalo yung mga nasa banig ng karamdaman. Lord, you are our Jehovah Rapha. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan, yung mga gamot, doktor, yes, may maitutulong sila sa amin. But complete healing comes from you, Lord. Dalangin po namin, katagpuin mo po lahat ng may sakit at karamdaman. Touch them, Panginoon, mula ulunan hanggang kanilang talampakan. We rebuke every sickness and diseases sa kanilang mga buhay in Jesus' mighty name. And we lose right now complete healing, deliverance, power, and strength, Panginoon, mula ulunan hanggang kanilang talampakan. Sa aming aspetong pang-emotional and mental, Lord, ikaw yung nakakakita. Sino sa amin yung may nakakaranas ng mga mental battles, mental tortures, anxiety, panic attacks, depression, suicidal thoughts. Lord, alam po namin itong mga bagay na ito galing sa kaaway.
Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, bigyan mo po sila ng kapayapaan na nanggagaling po sa iyo. Mahigpit na yakap, Panginoon, ang siyang hinihiling po namin na iparanas mo sa mga kapatid po namin na nasa ganitong sitwasyon. At laging ipaalala sa kanila, may laban pa. Pwede pa silang lumaban, basta ikaw yung kasama, Panginoon. At may Diyos na nagmamahal sa kanila. Aspetong pang-pamilya, Lord, ikaw yung nakakakita ng kalagayan po ng loob ng aming tahanan. And you can restore every broken relationship, Panginoon, sa loob ng aming tahanan. Ikaw po yung magsaayos ng anumang gusot sa loob po ng aming pamilya, Panginoon. Aspetong financial, Lord, ikaw yung mag-provide ng mga pangailangan po namin araw-araw, gastusin ng mga magulang, pambayad sa rent, sa bills, pangbigay ng allowance sa mga anak, at iba't iba pang mga pinagkakagastusan. Lord, i-provide mo po ang aming mga pangailangan. Sabi sa iyong mga salita, na lagi na naming napapakinggan, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Added unto us. Idadagdag mo sa amin, Panginoon, yung aming mga pangailangan, basta makita mo sa amin na ikaw yung priority ng aming mga buhay. Aspetong spiritual, ito yung mga panahon kung saan nawa makita mo kami na totoong nagugutom at nauuhaw sa iyong katwiran. Patuloy na humihingi ng tulong sa iyo at nagpapabago ng mga pangit pa po naming karakter na hindi dapat makita sa amin bilang mga mananampalataya mo. Lord, marami pong salamat. Muli mong ipinaranas sa amin yung sarap sa pakiramdam na umawit sa iyo ng buong puso. At alam po namin hindi ka patapos, Panginoon. Marami kang inihanda sa araw po na ito. Marami pong salamat. Tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian at karangalan. In Jesus' mighty name and all shout! Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ang haba po nung nung announcement, pagpapakita na talagang sa mga susunod na buwan, maraming ganap dito po sa ating church. Hindi ko na kayang isa-isahin. Sobrang dami talaga nun. So, for us to keep posted, check nyo na lang po yung ating social media. Bago tayo dumako sa ating pakikinig ng Word of God, ang lahat muna ay makatatayo sa oras na ito at batiin po natin ang isa't isa ng may ngiti sa ating mga mukha. Yan, praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Nakakabless. Ang sarap makita na ang mga magkakapatid ay magkakasamang nagpupuri at lumuluwalhati sa ating Panginoon. Amen! Sabi mo muna sa iyong katabi, kaliwa at kanan, dapat killer smile. Sabi mo sa iyong katabi, congratulations! Ayan. Congrats kasi tagumpay na naman tayong nakarating sa gawain ng Panginoon. Natanggihan natin yung ating mga sarili sa lamig ng panahon at sa anumang katamaran na pilit sumisiksik sa ating isipan. At sama-sama na naman tayong mag-e-enjoy sa pinakamasarap na spiritual food sa lahat at ito po ay ang Word of God. Excited na po ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Magsabi ng malakas na Amen! Praise God. Ang mga gagamba, if we are going to observe the spiders, so halos lahat naman tayo, siguro nakakita na ng gagamba. Yung iba nga siguro sa inyo, may alaga pang gagamba sa inyong mga kisame sa bahay. Linis-linis din pag may time. Yung mga gagamba, if we are going to observe this little tiny creature,
isa sa makikita nating napakagandang katangian nito is yung capacity nila, yung ability nila to wait for a very long time. Talagang grabe yung patience nila sa paghihintay na dun sa kanilang sapot ay mayroong matrap na mga maliliit na insekto, mga moth, flies, or di kaya ay lamok. Talagang grabe yung paghihintay nila, yung capacity nila. Ganon din yung mga tinatawag na birds of prey. Sa Tagalog, mga ibong mandaragit tulad ng lawin, agila, falcon, kwago at iba't iba pang uri ng birds of prey. Grabe yung capacity nila to focus at yung capacity nila to wait for a very long time. Talagang nakatutok sila sa surface ng tubig. Like for example, itong nilagay kong GIF dito. Talagang nakatutok sila. Tapos, pag nakita nila na nagkakaroon na ng ripple yung surface ng tubig at tumalon na yung isda, talagang araragasa sila para dagitin yung kanilang dadagitin yung kanilang prey. So talagang grabe yung capacity nila to wait for a very long time. Pero lagi nating tatandaan, tayong mga tao po, no, kung ikukumpara tayo sa kanila, tayong mga tao, isa sa nature natin yung pagiging mainipin. Ayaw na ayaw po natin nang tayo ay pinaghihintay ng matagal. Pero lagi nating tatandaan, mas higit po tayo sa anumang uri ng hayop. Kasi tayo yung above sa lahat ng creation ng Lord dito sa ibabaw ng lupa. We are created in His image. Tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya mas advance yung logic natin, mas advance yung karunungan na meron tayo bilang mga tao. Ibig sabihin, kung kaya yan ng mga birds of prey, kung kaya yan ng spiders, kung kaya ng iba't ibang mga hayop na maghintay ng napakatagal, that means kaya din natin. Hindi ganun kadali, but we can. Amen. Now, imagine yourself, gamitin niyo po yung vivid imagination. Imagine yourself na naglalakad sa isang road, sa isang street. Paulit-ulit ka naglalakad doon. Tapos pupunta ka sa isang pwesto. After mo maglakad sa long road na yon, pupwesto ka sa isang pwesto. Tapos uupo ka doon sa loob ng napakatagal na oras. Watching the passers-by. Talagang tinitingnan mo yung mga daan-daang taong dumaraan. And you are going to do it not just for a day, not just for months, not just for weeks, but for almost 10 years. Kaya po ba natin yon? Tapos may hinihintay ka sa spot na yon, pero yung hinihintay mo pala sa spot na yon, hindi na darating. Ni anino, wala kang nakikita, magtsatsaga ka ba na maghintay ng 10 years dun sa very same spot na yon? Bilang mga taong mainipin, tiyak, hindi po natin mababata yung tagal ng paghihintay. Dahil tayo ay mainipin. At ayaw natin ng naghihintay. Amen. Yun po ang ginawa ni Hachiko. Sabi ng lahat, Hachiko. Ayan. For almost 10 years. Pabalik-balik siya sa isang spot doon sa Shibuya train station. Sino ba si Hachiko? Nasa Old Testament ba siya? Nasa New Testament? Yan, di po siya matatagpuan doon. Si Hachiko, ba't wala yung isang page? Pabalik nga po. Yan. Ito si Hachiko. Isa siyang aso na ang breed niya ay Akita Inu. Native siya sa Japan. Yan. Itong si Hachiko, yung loyalty niya at saka yung kwento niya, nag-syndicate all over the globe. Nakilala siya sa buong mundo. Bakit? Kasi pabalik-balik siya doon sa labas ng Shibuya Station sa Japan para hintayin yung kanyang master, yung kanyang amo, na hindi na pala babalik. Bakit? Kasi namatay na pala yung kanyang amo. And he is doing that for 9 years and couple of months. Almost 10 years. Pabalik-balik siya dyan, hoping na masisilayan niya ulit yung kanyang master or yung kanyang amo. Itong mga picture na to talagang pinanghihingi ko pa sa kanila. Ito si Ken from Young Adults.
ito kapatid ko, siguro second service, at si Pastora Ami. So napakapalad nila, nakita nila yung bronze statue ni Hachiko. Doon yan sa labas ng Shibuya train station. Dahil nag-syndicate, nag-trending yung kwento ni Hachiko during his time, yung iba't ibang mga bansa nag-contribute ng financial para maipatayo yung statue na yan sa labas ng Shibuya station. Si Hachiko, hinintay niya yung kanyang amo hanggang sa kanyang huling hininga. Hanggang sa kanyang kamatayan. Naghintay siya, hoping na babalik pa yung kanyang master. Yan, nakakatuwa po yung yung persistence niya, yung patience niya sa paghihintay. Amen. Praise the Lord. So if Hachiko can do that, if this Akita Inu dog can do that, we too can do that as well. If we are going to have patience. Title natin sa umagang ito, basahin nga po ng lahat. Ready, start. I will wait patiently, my Lord. Let's close our eyes. Tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming pong salamat sa pagkakataon na iyo pong ibinigay sa amin upang muling makapakinig ng iyo pong mga salita. Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, yung mga kapatid na naririto sa loob ng sanctuary ay papagtaglayin mo ng teachable heart. Puso na handang tumanggap ng pagtuturo mula sa iyong mga salita. And through your words, transform each and every one of us. Patuloy mo kaming baguhin, Panginoon, para higit pang mag-mature ang buhay po namin bilang mga mananampalataya mo. Maalis po sa amin anumang mga I know it already attitude, Panginoon, kundi humility, Panginoon, ang siyang makita mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Walang bahagi si Satan sa kabuuan ng gawaing ito. Ang wini-welcome lang po namin ay ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name, and all shout, Amen. Isa pa nating palakpakan ang ating Panginoon. Yan. This month po, month of September, ang theme po ng ating church at yung theme ng mga kumakanta dito sa unahan ay, ano pong theme po natin? Fruits of the Holy Spirit. Bunga ng banal na Espiritu. Basahin po natin yung verse, yung sulat ni Apostol Pablo sa mga Christian doon sa lugar na ang tawag ay Galatia. Sabi dito, Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Sundan nyo na lang po ha. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So tututukan po natin dyan yung isa sa bunga ng Espiritu na binabanggit sa Galatia 5:22-23. Yun pong patience or yung tinatawag na pagtitiis. Sabihin ng lahat, patience. Ayan. Ang patience po, sobrang importante po ng tinatawag na pagtitiis or ng patience. Ano nga ba yung patience or pagtitiis? Pag tayo po nagbasa ng Old Testament, Lumang Tipan, and New Testament, Bagong Tipan, marami tayong mababasang mga words na may kinalaman sa patience. At ang mga nakapaloob na kahulugan ng salitang patience sa nakolekta ko ay ito po. Pakinggan nyo na lang. Mga salitang bumubuo o nakapaloob sa salitang patience, paghihintay or yung waiting. Pag-asa or yung hope na tinatawag, pananatili. Pagbabata ng sakit or enduring pain na tinatawag, maingat na paghihintay, to expect, hindi mainipin or mainitin ang ulo, at saka yung panghuling nilagay ko dito, gentle or banayad. Yan yung mga words na nakapaloob sa salitang patience. At yung mga salitang binanggit ko po na nakapaloob sa salitang patience ay very important sa buhay po natin bilang mga mananampalataya ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Pero kagaya ng binanggit ko po kanina, nature nga kasi nating mga tao, yung pagiging, ano nga ulit? Mainipin. But we must remember na kalaki po sa buhay ng isang Kristiyano, kasama na po sa journey natin as Christians, yung waiting or yung paghihintay. Sa buhay po ng Kristiyano sa iba't ibang area, iba't ibang aspects, marami ka talagang hihintayin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Amen. Dito pa nga lang sa loob ng church, di ba? Yung mga usher, naghihintay kung may mga darating pa sa labas. Ayan, di ba? Nakarami sinenda kong memes doon sa GC. Yung usher talagang umiiyak na, bigla may papasok na late. Na nasisira yung moment sa pag-worship. Pero praise the Lord, talagang humabol pa rin.
sa gawain ng Panginoon. Kaya sabihin mo ulit sa iyong katabi, kaliwat kanan ulit, congratulations. Ayan. Kasi nga nakarating tayo sa gawain po ng ating Panginoon. And praise the Lord, nakasumpong tayo ng favor sa magandang lagay po ng ating panahon. At kapag wala po yung tinatawag na patience, we will not be able to endure the process of long wait. Sinabi ko sa inyo kanina, ang buhay Kristiyano ay puno ng waiting, puno ng moments na tayo ay kailangang maghintay. Kaya kung wala yung bungang yan sa buhay natin, kung wala tayong pasensya, hindi natin kayang magtiis, hindi natin magagawang maghintay. Madali tayong bibitaw, madali tayong bibigay, madali tayong susuko, madali nating iiwanan yung mga bagay na hinihintay natin na may kinalaman kay Lord. Bilang mga Christians, ano-ano ba yung mga bagay na hinihintay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos? Marami po tayong pwedeng ilagay dito. Pwede nyo nga dugtungan ito kung gusto nyo pang dugtungan ng mas mahaba. Pero ilan lang po yung ibibigay ko sa inyo na ilan sa mga hinihintay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos na nagre-require or nangangailangan ng tinatawag na patience. Una dito is yung God's answer to our prayers. Katugunan ng Diyos sa ating mga panalangin. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, nagpe-pray ka pa ba? Nagpe-pray pa po ba tayo? Nakikipagkwentuhan ka pa ba kay Lord? Kinakatok mo pa ba si Lord? Nangungulit ka pa ba kay Lord? Lagi kong binabanggit dito pa nagpipreach ako, tayong mga tao ayaw natin na tayo ay kinukulit. Pero si Lord, gustong-gusto niya pag tayo nangungulit sa Kanya. Pag lagi natin siyang kinakatok. Why? Kasi pagpapakita yung, Lord, namimiss na kita. Lord, I need you. Lord, sa'yo ako magsusumbong. Lord, ikaw yung nakakaunawa sa akin. Lord, ikaw yung best friend ko. Kaya patuloy akong mangungulit sa'yo. Kaya patuloy akong kakatok sa'yo. Ilang beses ko rin binabanggit dito, no? At saka yun, di ba, napakasarap marinig na si Lord gusto palang marinig yung boses natin. Many times sinasabi ko dito, hindi naman lahat ng kaibigan natin willing makinig sa lahat ng hanas natin sa buhay. Not all the time, not 24/7 gusto kang pakinggan ng best friend mo or ng kaibigan mo. Amen. Lalo pag paulit-ulit na yung dialogue mo. Ayan. Pag lumapit, halimbawa, si Sister Jaira, patungkol sa puso. Minsan may mga kaibigan, naman si Jaira, uulit na, patungkol na naman sa love life yung sasabihin nito. Nakakaumay na Ayan. Di ba bilang mga tao, may mga ganun tayong nature, pero napakasarap marinig na si Lord, interested siya sa gusto nating ikwento sa Kanya. Mahilig tayong makipagkwentuhan sa ating mga kaibigan. Sana si Lord, isama mo naman sa kwento mo. Very interested si Lord sa gusto mong ikwento sa Kanya, sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kahit simpleng bagay lang yan na pinagdadaanan mo, willing na willing si Lord i-lend yung Kanyang pakinig para sa lahat ng sasabihin mo sa Kanya. Yun ay pagpapakita ng pag-ibig ni Lord sa atin. Amen! But the question is, nagpe-pray ka pa ba? Nakikipag-usap ka pa ba kay Lord sa mga araw na ito? The next question, ano ba yung pinagpe-pray mo sa Panginoon? Ano yung idinudulog mo? Ano yung mga hinaing na inilalapit mo sa Panginoon sa mga araw na ito? Naniniwala po ako, no, kapag tayo consistently praying, may mga prayer po tayo na binigyan na ng katugunan ni Lord. Amen! Ayan, so may mga prayer tayo na binigyan na ng answers ni Lord. Pero may mga prayer pa rin tayo na ipinagpe-pray, inilalaban sa prayer. Bakit? Kasi hindi pa natin nakikita yung answers ni Lord. Amen! Halimbawa, sino po dito hindi pa, taas po kamay, lampas ulo hindi pwedeng ito, dapat ganyan. Sino po dito hindi pa Christian ang mga magulang? Dami po, no? Ilang taon mo na pinagpe-pray? Ako for 10 years na sa biyaya ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon. Until now, inilalaban ko sa prayer ang nanay at ang tatay ko. Sa biyaya naman ng Panginoon, nakikita ko na yung mga kapatid ko na nakaka-attend sa gawain ng Panginoon. Pero syempre gusto natin buong pamilya natin makakilala sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto natin one day makakasama natin sila sa langit. Amen?
Gusto natin makakasama natin sila dito sa sanctuary na naglilingkod at nagpupuri sa Panginoon. Kahit gaanong katagal mo nang ipinagpe-pray ang magulang mo, wag na wag kang susuko. Wait patiently, but always pray consistently para sa kalagayan ng iyong mga magulang. Hindi lang ng mga magulang, anak ninyo, kapatid ninyo, mga loved ones ninyo, mga taong importante sa inyo, patuloy nyo lang ipag-pray sa Panginoon. Amen. Brother, ang tigas kasi ng puso. Sagrado, kandado, dekahadyero. Tandaan nyo po, may quotable quotes ako for this morning. Walang pusong matigas ang hindi kayang palambutin kung lulutuin mo sa nag-aapoy na panalangin. Amen. Gaano mang katigas ang puso ng isang tao, tatandaan mo, walang pusong matigas ang hindi kayang palambutin kung lulutuin mo sa nagniningas at nag-aapoy na panalangin. Amen. Pray ka lang ng pray. Ayan, makikita mo one day, lalambot ang puso niyan. At makikita mo, hindi sa walang kabuluhan, yung paghihintay na ginawa mo sa katugunan ng Panginoon patungkol doon sa ipinagpe-pray mo sa Kanya, particularly para sa salvation ng mga mahal mo sa buhay. Amen! Ayan, praise the Lord. Sumunod na hinihintay natin bilang mananampalataya. Waiting for the improvement of our nation. Very timely, very relevant. Trigger, warning. Baka biglang may ma-high blood sa inyo eh. Kasi di ba nakikita natin, yung mga nakakapangyari sa Kongreso, sa Senate, very controversial. Last Thursday, meron po kasi akong Bible Study Bites online every Thursday. Lahat po nang naka-attend, pwede po ba magsabi ng amen? Ayan, so may mga naka-attend last Thursday. Online po yun, ang kinikater ko doon is mga OFWs, pero may mga uma-attend din na mga nandito rin sa Philippines. Praise the Lord. Ang pinreach ko noon, ang title ay, ano pong title? Flood Control. Trigger Warning. Ayan, baka mag-alta presyon yung iba sa inyo sa gigil. Ang daming ninakaw sa amin. Ayan. Ang ipinreach ko po doon, pinreach ko yon not to stir up anger. Hindi ko pinreach yun para manggalaite yung mga nandun, magalit sa government. Hindi po. Pinreach ko yon, ang laman ng message is to remind us na bilang mga mananampalataya ng Diyos, it's okay, it's valid to be angry. Valid na tayo po ay magalit. Pero anong sabi sa Ephesians? Be angry, but do not sin. Magalit ka, pero wag kang magkakasala. Magalit ka, nagagalit ka sa pagnanakaw na nakapangyari, pero wag kang magpo-post sa FB na nagmumura ka. Ang sinabi ko dun sa message, galit man tayo, pero lagi nating tatandaan, Kristiyano tayo. Mananampalataya tayo ng Panginoon. Amen! Ayan. Parang humina, mga guilty ba? Ayan. Sa social media. Ayan. Praise the Lord, no? We all want improvement. Pero hindi po magkakaroon ng improvement kung puro tayo kuda, kung puro tayo dada, puro negative yung active tayo sa social media. Nakikipagdebate pa tayo sa kung kani-kanino. Hindi po yan Christ-like character. Ang dami mong ngawa sa social media, active na active ka, pero yung linya mo kay Lord, inactive, if you know what I mean. Bilang Kristiyano, alam mo dapat kung saan yung battleground mo patungkol sa government natin, patungkol sa nation po natin. If we want improvement for our nation, for our country, for the Philippines, fight for it on your knees in prayer. Kung gusto mo ng improvement, kung gusto mo ng makakita ng pag-unlad para sa bansang Pilipinas, ipakipaglaban mo to sa pamamagitan ng tuhod mo na iluluhod mo saan? Sa pananalangin sa Diyos na tunay at buhay. Amen. If you are really waiting and wanting improvement sa Pinas, ipanalangin mo yung bansang iyong kinabibilangan. Nakakalungkot, ang dami mong comment, ang dami mong sinasabi, ang galing-galing mo sa para kang abogado. Pero di ka naman makapag-pray sa Panginoon. Dapat ma-remind tayo, yun yung role natin bilang Christian. We can spread awareness. Importante po yun. Kailangan po natin ng political awareness sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya yun din yung pinreach ko noong nakaraang Thursday. Why?
Kailangan natin ng political awareness para alam natin kung ano yung ipagpe-pray sa bansang ating kinabibilangan specifically. Nakakasunod po, magsabi ng malakas na amen. Noong nakaraan, nanood ako ng interview ni Jessica Soho kay Heidi Mendoza, tsaka may isa pang babae, di ko alam yung pangalan. Alam niyo po, habang pinapanood ko yung interview niya, naka-duty ako noon sa trabaho, pero sa kabilang monitor, nanonood ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Umiiyak ako. Di ko mapigilan yung pag-iyak. Sabi ni Jessica Soho, Miss Heidi, non-verbatim, Miss Heidi, sa tingin niyo po, tsaka tanong niya din sa isa pang babae, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Isip-isipin po natin yan, no? Something to ponder upon. May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Alam niyo po, sagot ni Heidi Mendoza, may pag-asa pa ang Pilipinas. Yan nga yung inilalaban natin. Bilang mga mananampalataya ng Diyos, dapat ganun yung mindset natin. Ganun yung perspective natin na meron pang pag-asa ang Pilipinas. Nakakalungkot, Kristiyano ka, mananampalataya ka ng Diyos, tapos sa'yo pa maririnig na wala nang pag-asa itong Pilipinas. Kung wala na palang pag-asa ang Pilipinas, wag na nating i-echo, wag na nating ibandera yung born again Pilipinas. Wala na palang pag-asa eh. We echo, we bandera, the born again Philippines, born again Pilipinas. Bakit? Kasi nakikita natin, meron pang pag-asa ang bansang Pilipinas. Amen! May pag-asa ang bansang Pilipinas. Why? Kasi nandito pa tayo. Ano ba tayo? Mga mananampalataya ng Diyos. We are praying for our nation. We are praying for our country. We are praying for the Philippines. Kaya dapat keep on interceding for our nation, for our country. Kung gusto nating makakita ng improvement, kung gusto nating makakita ng pag-unlad, wait patiently, but while waiting, keep on praying. Sumunod na hinihintay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos na nagre-require ng patience, waiting for God's confirmation. Ako kasi hindi ako gumagamit ng naghihintay ako ng sign from the Lord. Lagi kayo naririnig eh. Pero wala namang mali doon. Ako kasi biblical, ginagamit kong word is confirmation. I am waiting for the confirmation of the Lord. Siguro po kayo may pinagpe-pray at naghihintay kayo ng confirmation kay Lord. Lord, kailangan ko bang i-grab to? Lord, hahakbangan ko na ba itong pinapagawa mo sa akin? Lord, may chance pa ba kami? Bigyan mo po ako ng confirmation. Yan yung isa sa pinagpe-pray po natin. But if you do not have a quiet moment with the Lord, kung hindi ka pumupunta sa yung prayer closet, sa yung war room, sa yung kwarto to pray privately, quiet moment, just you alone and God, hindi mo maririnig ng malinaw yung confirmation ni Lord sa'yo. Pero kapag tayo may quiet moment, may Selah moment, may pause moment tayo, diyan mo maririnig ng malinaw yung confirmation ni Lord, be it through audible voice or through still small voice na ilalagay niya sa puso mo. Kaya kung may hinihintay kang confirmation kay Lord, dapat may quiet moment ka, ikaw at ang Panginoon. Amen? Masarap mag-quiet moment kapag madaling araw, kapag kuliglig lang yung naririnig mo, kapag wala kang ibang ingay na naririnig sa paligid, napakasarap mag-quiet moment sa ating Panginoon. Ang sarap i-enjoy ang moment with the Lord. Kagabi, kahapon kasi pagka-out ko ng trabaho, alas 7 ng umaga, diretso ako dito. Hayo, kasama ko yung mga humayo kahapon, nag-evangelism. Pag uwi, sabi ko, tutulog ako, kailangan ko matulog, magpipreach ako kinabukasan. Hindi ako talaga makatulog. Tapos hapon, diretso naman. Bible study ulit sa Banana Island with Joko, Sister Shai, and Ria. Pag uwi ko, sabi ko, naku, maglalaba pa pala ako. Gusto ko pa nag-preach ako, suot ko yung favorite kong pantalon. Hindi ko pa nalalaba. Naglaba pa ako pag uwi. Tapos, nag-prepare pa ng presentation, nag-prepare pa ng message. Alam niyo po, talagang sumampa ako sa higaan ko. Lord, need ko po yung yakap mo. Need ko po yung lakas na nanggagaling po sa'yo. Tulungan mo po ako na makumpleto ko itong to.
tong message na to. And Lord, patawarin mo ako kung nagpabanjing-banjing ako nitong mga nakaraang araw. And true enough, sa biyaya ng Panginoon, sapat yung strength na ibinibigay ni Lord sa atin kapag meron tayong quiet moment sa Kanya. At lagi siyang maibibigay na confirmation sa atin. Amen! Ayan, praise the Lord. Kaya kung may confirmation ka na hiningi kay Lord, dapat patient ka din na hintayin yung kanyang confirmation. Huwag tayong padalos-dalos. Isa rin yan sa nature nating mga tao eh. Bukod sa mainipin, isa pa sa karakter natin, padalos-dalos. Hindi marunong maghintay. Gamitin ko yung term, allow me to use the word, atat na atat. Ayan, isa yan sa karakter natin, nature natin, mga tao or mga Kristiyano. Pero napakaganda kung naghihintay tayo ng confirmation that comes from the Lord patiently. Sumunod, isang bagay pa na hinihintay natin from the Lord. Ito, favorite. O, di ba? Favorite ng mga YA. Or baka ng mga J12. Or youth. Ayan. Waiting for the right one. Baka yan lang lagi yung content ng prayer mo. Ayan. Pag-pray mo naman yung Philippines. Ayan. Pag-pray mo naman yung mga lost souls. Baka ang content lang ng prayer natin lagi, love life, love life. Lord, gusto ko na ng love life. Ayan. Yun at yun na lang yung naririnig sa atin. Wala pong masama na yung pong area ng buhay na yan ay ipag-pray natin kay Lord. Lagi nyo naririnig sa akin pag nagpe-pray ako dito, di ba? Lord, pakialaman mo po lahat ng area ng buhay namin. Kahit itong area na to ng buhay natin, pwede mong ipagkatiwala kay Lord. Amen? Humingi ka ba ng sign? Lord, sa panaginip ko. Ayan, mag-ingat ka. Baka pag pinakita sa'yo ni Lord, bakit siya? Ayan. Baka magsisi ka dun sa sa pinag-pray mo. Kay Lord. Ayan. So, we are waiting for the right one na dumating. Minsan tanong natin, Lord, when? Lord, who? Si sister ganito ba? Si brother ganito ba? Lord, where? Baka hindi sa COG Parian, baka kailangan ko pang umattend sa iba pang church para makita ko si the one. Ayan. Actually, this is our topic nung nakaraang Young Adults for Yeshua Grand Fellowship. Title ng message namin is Grace. Anong kasunod? Ang tunay na karera. Binanggit ko doon sa message na isa sa napaka-insensitive phrase na lagi nating naririnig is yung salitang na pag-iiwanan ka na. Lagi yung sinasabi sa amin, kasama na ako doon, single walang asawa. Ayan. Pero masaya dahil may love life kay Lord. Amen. Ayan. O, palakpakan natin ng Panginoon. Ayan. Praise the Lord. Yan yung lagi nating naririnig, na pag-iiwanan ka na. Lagi yan sinasabi kapag, halimbawa, 30 ka na, tapos wala ka pang asawa. O kaya matagal na kayong mag-asawa, wala pa kayong anak. O kaya hindi ka pa sumasakses sa buhay. Lagi tayong kinukumpara, tapos sasabihin sa'yo na pag-iiwanan ka na. Pero ma-remind tayo, ang tunay na karera po natin ay hindi po paunahan kung sinong una mag-aasawa, sinong una magkakaanak. Ang tunay na karera po natin is yung spiritual race na inilagay ni Lord sa ating harapan. At yun yung race na dapat po nating tinatakbuhan. Kung may dumating na love life, kung may dumating na mga blessings, magagandang bagay galing kay Lord, those are just bonuses from the Lord. Amen! Ayan, are you waiting for the right one? Wait patiently para hindi ka magsisi sa huli. Ayan. Kasi pag tayo nagmamadali, ayan, ang ending, trouble. Ayan. Sumunod na hinihintay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos. Ito, waiting for job opportunity. Sinama ko talaga yan, intentionally. Kasi hindi naman lahat madali sa kanila yung paghahanap ng trabaho. Yung iba hirap pagdating sa aspect na ito. Minsan, mailap sa kanila yung trabaho. Nakailang submit na sila ng resumes, nakailang submit na sila ng biodata, sabi tatawagan pero wala naman tumatawag, or di naman kaya natatawagan for interview pero hindi naman nakakapasa. Minsan nakakapagod, nakakapanghina.
Pero wag magtatampo kay Lord. Wag sasabihin, Lord, nakakatampo ka naman, pinag-pray ko naman sa iyo eh. Napapagod na ako, Lord, hindi na muna ako a-attend. Hindi muna ako maglilingkod sa iyo. Hindi po dapat ganon yung mindset natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Kung wala pa, baka may inihahanda si Lord na karapat-dapat na trabaho or opportunity para sa iyo. While waiting for job opportunity, let God be your priority. Amen! Kung wala pa, mas magsumiksik ka sa presence ni Lord. Diba? Maging totoo sa atin yung, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang katuwiran kaharian ng Diyos, i-prioritize mo siya, makikita mo, siya yung magkakaloob sa iyo ng pangangailangan mo. Magugulat ka na lang, may tatawag na lang sa iyo, magugulat ka na lang, may mag-o-offer na sa iyo ng job na hindi hahadlang sa paglilingkod mo sa gawain ng ating Panginoon. Ayan. Nung ako po ay nawalan ng trabaho, non-negotiable sa akin yung work na Sunday ang rest day. Importante sa akin na makaka-attend ako sa gawain ng Panginoon. So ilang buwan akong natenga noon, walang trabaho, kasi di ako makakita ng work na Sunday, yung rest day. So ilang buwan akong parang, allow me to use the word para akong pabigat sa bahay namin. Ganun yung feeling. Pero dapat, kung ayaw natin maging pabigat, tumulong tayo sa household chores. Tsaka kung ayaw maging, para hindi mo isipin na pabigat ka, ipag-pray mo yung family mo dahil yun yung pinakamagandang pwede mong gawin para sa pamilya mo. With that, nakikita mo na may contribution ka. You are praying for your family. Amen! Ayan. Noong mga panahon na yon, bumaba ako sa kusina, kakain ako. Sabi ng tatay ko, wala ka bang balak maghanap ng trabaho? Sabi ko, meron naman. Pero ang hinahanap ko po kasi yung may Sunday na rest day. Singit naman yung nanay ko. Di ba ganun yung magulang? Palitan. Ayan, 2 versus 1. Ayan, sabi ng nanay ko, wala ba kayong ibang araw ng pag-church? Maintindihan ka naman ng Diyos dyan. So, nanay, hindi ganun si Lord. Si Lord, pag may ibibigay siya sa yung work, yung talagang pag nakita niya yung heart mo, magbibigay siya sa'yo ng hindi ka mahadlangan sa paglilingkod mo at pagmi-ministry mo sa Kanya. Tatay ko naman, palitan sila Sabi ng tatay ko, wala ka bang pangarap sa buhay? Alam niyo po sinagot ko, meron. Makapasok sa langit, kasama kayo. Hindi na umimik yung nanay at tatay ko. Sabi ko nga, kung siguro naririnig ako ng kapitbahay namin, iisipin may ganun ako. Pero yun naman talaga yung pangarap natin. Yun yung pinakamagandang pangarap. Heavenly dreams, hindi po yun earthly dreams lang. Yun yung pinakamataas na pangarap, makapasok ka sa langit kasama yung pamilya mo. Ang ganda po ng ganung pangarap. Amen. O, diba? Speechless sila. Ayan. Praise the Lord. Yan yung ilang mga bagay na hinihintay natin sa Panginoon na nagre-require ng tinatawag na patience or pagtitiis. And habang tayo po naghihintay sa mga bagay na yan, dapat alam natin yung triple W dot. Ayan, na tinatawag. Ano ba yung triple W dot? Ang ibig sabihin ba ng triple W dot? Worrying while waiting. Ayan, marami po kasing Kristiyano, mananampalataya ng Diyos, or tayo mismo, guilty tayo na, minsan ganun tayo, pag may hinihintay tayo na katugunan sa pinagpe-pray natin, dagdag pa natin, healing sa sakit at karamdaman, restoration ng nasirang relasyon sa loob ng pamilya, marami yan ang nagiging resort natin. Nagwo-worry tayo while waiting. Lagi po nating tatandaan, worrying is an enemy of faith. Ang pag-aalala ay kalaban po ng pananampalataya. The more na nagwo-worry ka, mas ipinapakita mo kung ganong kaliit yung pananampalataya na meron ka. At the more na nag-aalala ka, tuwang-tuwa ang kaaway. Kasi nakikita niya, unti-unting nawawala yung pananampalataya mo sa Lord. Kaya ka nag-aalala, kaya ka nagwo-worry. Kaya hindi po dapat yan yung meaning ng triple W dot. Dapat po worship while waiting. Habang hinihintay mo yung pinagpe-pray mo kay Lord, hindi pa dumadating, ilaan mo yung time mo sa pagsamba, sa paglilingkod, sa pag-worship, sa pag-awit sa Kanya.
The more na naghihintay ka, hindi mo man alam, wala ka mang katiyakan kung kailan darating yung katugunan ng mga bagay na ipinagpe-pray mo kay Lord, higit na lalago yung pananampalataya mo because you are doing your part. You are worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. Amen! Ano pa yung hinihintay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos? Rapture. We are waiting for this glorious event. Ang tanong mga kapatid, naniniwala pa ba tayo sa rapture? For the sake of those na ngayon lang bago-bago lang naka-attend, ano bang ibig sabihin ng rapture? Ang rapture po, ito yung sinasabi sa Bible na glorious event kung saan yung mga tunay na mananampalataya fully surrendered kay Lord. Sabi sa Bible, in a blink of an eye, twinkling of an eye, sa isang kisap mata, kukunin niya. We will meet Him in the air. We will see Him face to face. Like for example, nangyari ngayon ng rapture, kung tayong lahat dito ay fully surrendered kay Lord, tunay na naglilingkod sa Panginoon, may iwanan na lang dito yung ating mga damit. Mawawala na tayo dito. Anong mangyayari, brother, pag ako hindi fully surrendered kay Lord? Umaattend lang naman talaga ako sa church, pero hindi naman talaga ako nagsiserve kay Lord. Hindi naman talaga ako totoong nagwo-worship sa Kanya. Wala naman talaga akong totoong pag-ibig sa Kanya. Sila yung mga maiiwanan. At wag nyo pong i-desire na kayo po ay maiwanan. Ang sabi sa Bible, ang mararanasan ng mga maiiwanan ay kahirapan na never pang naranasan ng buong lupa. Yun po ang nakalagay. Basahin nyo ang Book of Revelation. Kaya maraming Christians na lukewarm, hindi maayos ang paglilingkod kay Lord, takot basahin ang Book of Revelation, the final book sa New Testament. Meron akong kakilala, sabi niya sa akin, naku, dati ko pa naririnig yung rapture na yan. Buhay pa ang tita mo, yung tita kong Christian. Buhay pa ang tita mo, lagi niyang sinasabi yan, o ano ngayon, patay na. Wala namang nangyaring rapture. Sabi sa akin nung kausap ko. Sabi ko sa kanya, alam niyo po, blank, hindi ko sasabihin yung pangalan, mapalad po kayo. Kasi di pa nagra-rapture. Kasi hindi kayo makakasama kapag nag-rapture. Ayan. At hindi pa nagra-rapture kasi isa sa possibility nakikita ni Lord, marami pa yung nangangailangan ng salvation. Billions of people sa labas, wala pang Jesus Christ sa kanilang buhay. Nakakalungkot po na sila ay maiwanan kapag nag-take place na itong glorious event na ito. According to the Word of God, 2 Peter chapter 3, verse 9, the Lord isn't slow to do what He promised, as some people think. Ang Diyos hindi niya nakakalimutan yung kanyang mga ipinangako. Kasama sa pangako ng Diyos yung rapture na tinatawag. Rather, He is patient for your sake. He doesn't want to destroy anyone but wants all people to have an opportunity to turn to Him and change the way they think and act. Tingnan niyo po yan. For our own sake. Talagang nagiging patient si Lord. Bakit? Kasi as much as possible, gusto niya lahat tumanggap sa Kanya. Lahat gusto niya makasama sa rapture. Pero yung mga tao, yung mapagmatigas ang puso. Amen. Ayan. Kaya napaka-importante na tayo po, we are living in the last of the last days. The final hours. Nasa mga huli ng mga huling araw na po tayo. Mas clear na po nating nakikita yung mga signs ng nalalapit na pagparito ng tinatawag na rapture. Diba, sinabi ko nga dito dati, kapag malapit na ang Christmas, mayroong mga signs. May mga parol, makita mo na si Jose Marichan, si Mariah Carey, mga batang nangangaroling. Yan yung mga signs pag malapit na ang Pasko. Ganon din sa pagparito ng Panginoon. Sabi sa Bible, ang mga signs, wars, nations against nations. Mga gera, pestilences, iba't ibang uri ng virus. At ang sabi pa sa Bible, ang mga tao ay magiging pasama ng pasama ng pasama. Recently, September 10, di ba, inassassinate si Charlie Kirk, isang Christian activist na nag-share ng kanyang beliefs, ng kanyang mga stand sa mga college university. Binaril siya
in the presence of his kids and his wife. Andun yung anak niya, andun yung asawa niya, nakita yung tatay nila, binaril sa leeg at namatay that very same day. Alam niyo po, nakakalungkot, yun po ay murder. Yun po ay pagpatay, assassination. Ang nakakalungkot, maraming mga tao nag-celebrate. How wicked. Ganong kasama. Yung mga tao, nag-share yun ng word of God. Facts, yung kanyang sinishare. Merong isang vlogger pumunta sa mga college universities. Tinatanong yung mga estudyante, anong masasabi nyo? English ah. Anong masasabi nyo dun sa nangyaring assassination kay Charlie Kirk? Ang dami niyang in-interview. Alam niyo po sagot ng mga estudyante, mga college students? Someone has to do it. Mabuti nga yun sa kanya. Dapat lang na ganun yung nangyari sa kanya. Nakakalungkot, mga kabataan to. Mga college students. Mga susunod na leader ng bansa. Ganon yung mindset nila, how wicked this world. Pero alam niyo po, nakakatuwa dito, inalaw talaga ni Lord na makapangyari yun. Dahil ngayon sa Amerika, nagkakaroon ng revival. Ang mga taga-Amerika, tinatayuan na nila ngayon kung ano talaga yung dapat tayuan bilang mga mananampalataya ng Diyos. Meron din ako napanood na isang real video, yung babae papunta siya sa church nila, nakasakay sila sa kotse, nagdadrive yung kanyang asawa. Nakita niya yung daanan, papunta dun sa, yung road po ito papunta pa lang sa church. Traffic, talagang dikit-dikit, bumper to bumper yung sasakyan. Alam niyo po kung saan papunta? Papunta sa church. Habang nagsasalita yung babae, umiiyak siya. Kasi never niya daw nakita na ganun yung church nila. Na maraming umaattend. Revival is happening. Amen. Ayan. Isa sa hinihintay ng tunay na Kristiyano yung tinatawag na rapture. Pero maraming Christian takot sa glorious event na ito. Why? Dahil alam nilang marami pa silang hindi pa naisurrender kay Lord. At alam nila sa kanilang mga sarili na possible ma-left behind sila, maiwanan sila dito pag ang rapture ay nag-take place na. Whether we like it or not, rapture will take place. Rapture will happen. Kung kailan, gusto niyo pong malaman kung kailan, pag nagbigay po ako ng date, huwag niyo na po akong papakinggan kahit kailan. Ayan. Dahil ang sabi sa Bible, no one can tell. Pag may mga pastors, mga nagpapakilalang prophets, nagbibigay ng exact date, mayabang po yun. Bulaan po yun. False po yun. Ang sabi sa Bible, di ba sabi nakaraan September 23, 2025 daw? Anong date na po ngayon? Ayan. Matthew 24, 36, 37, no one knows when that day or hour will come. Even the angels in heaven and the Son don't know. Only the Father knows. When the Son of Man comes again, it will be exactly like the days of Noah. Meron tayong mga hints, meron tayong mga clue, pero wala po tayong date. Walang ibinigay si Lord. Siya lang ang nakakaalam. Amen. Yeah, malinaw po yan na sinasabi po sa Bible. Isa daw sa tanda, ang mga panahon ay magiging kagaya ng panahon ni Noah. At yung panahon na meron po tayo ay mas malala pa po sa panahon ni Noah. Yan. Hindi natin alam kailan ito magte-take place, kung kailan makakapangyari itong rapture, but taglayin po natin yung patience while waiting for the Lord Jesus Christ. While waiting, keep on winning. Winning souls for the Lord. Habang naghihintay tayo, habang hindi pa nakakapangyari yung rapture, win souls for Christ. Magwagi ka ng kaluluwa for the Lord Jesus Christ. Share the gospel. Kaya sa mga outreach ministries po, dapat sinisikap natin na makasama po sa ginagawang paghayo. Amen. The harvests are plenty, but the laborers are few. Maraming aanihin, datapwat, kakaunti ang mga manggagawa. Napakarami pong kailangan sharean sa labas. Hindi po yan kaya ng 5. Hindi po yan kaya ng 10. Kaya sana po nagtutulungan tayo para maganap natin yung end-time mandate natin, yung Great Commission na ibinigay sa atin ni Lord bilang mga mananampalataya ng Diyos, and that is to share the gospel, to share the word of God. Keep on winning while waiting for the Lord Jesus Christ. Amen! Nakakapagod maghintay, yes. Pero kung may pag-ibig, hindi mo alintana yung tagal ng paghihintay.
Share ko po sa inyo, mabilis lang po ito. Yung isang pangyayari sa Old Testament patungkol sa love life, patungkol sa love story ni Jacob at ni Raquel. Ayan. Itong si Jacob, love niya si Rachel. Tinamaan siya dito kay Raquel. So dahil gusto niya mapangasawa si Raquel, hinihingi niya yung kamay ni Raquel. Hinihingi niya yung puso sa tatay ni Raquel. Ang pangalan ay Laban or si Laban sa English. Pero during the ancient times, meron silang custom, merong kustumbre, yung tinatawag na dowry or pagbibigay kaya. Ibig sabihin ng dowry, kung gusto mo siyang pakasalan, kailangan may ibibigay ka sa akin. Money, possession, wealth. That time, si Jacob, wala naman siyang possession, wala naman siyang wealth. Ang inoffer niya kay Laban, dahil love na love niya talaga si Rachel, sabi niya, magsaserve na lang ako sa'yo. Ayan, sabi kay Raquel, natawa si Raquel, oh. Ayan. Magsaserve na lang ako sa'yo, Laban, for 7 years. Nag-agree itong yung kanya magiging father-in-law, si Laban. Nag-serve siya kay Laban for 7 years. Pero itong si Laban, tuso, dinaya itong si Jacob. Basahin nyo na lang assignment, hanapin nyo sa Genesis, kung paano siya dinaya or tinuso. Pero after 7 years and mga 1 week, ikinasal na din si Jacob kay Rachel. Pero ito yung kagandahan, itong verse na ito yung kukunin natin. Genesis 29 verse 20. Sabi diyan, Jacob worked 7 years for Laban. But the time seemed like only a few days because he loved Rachel so much. Oh, sana all, no? 7 years nag-serve siya kay Laban, pero para kay Jacob, parang ilang araw lang yung 7 years. Bakit ganun yung naramdaman niya? Bakit feeling niya ilang araw lang? Dahil love niya si Rachel. Ang sabi diyan, so much. Parang John 3:16, for God so loved the world. Anong kasunod? That He gave His only begotten Son, that whosoever believes or believeth in Him should not perish, but have eternal or everlasting life. Ganan yung naging mindset niya, parang maikli lang, dahil yung naging fuel and fire ni Jacob ay yung pag-ibig niya dito kay Rachel. Yan. Nakakatuwa po, no? Ayan. Gaano man tayo katagal maghintay kay Lord, hindi natin yun alintana. Kung may tunay na pag-ibig tayo sa Kanya, parang saglit lang lahat ng hinihintay natin kay Lord. Pag may tunay kang pag-ibig kay Lord, di mo alintana yung oras while serving Him. Kung may tunay kang love kay Lord, kapag tayo po umaten sa gawain ng Panginoon, hindi ka patingin-tingin ng oras. Tagal ni brother and mag-preach. Diba? Mainipin si sister. Mainipin si brother. If you truly love the Lord, you will enjoy praise and worship. You will enjoy listening to the Word of God. You will enjoy fellowship with brothers and sisters. Amen. Hindi ka maiinip, gagamitin mo yung term na bitin. Naalala ko nung nakaraan na nag-worship lead ako dito. Nung kinanta natin yung I Give You Glory. Sabi ni John George sa akin, tsaka ni Nanay Oli. Sabi ni John George, brother Ren, nabitin si mami ba term mo? Nanay Oli sabi, nakakabitin naman, brother Ren. Yan, nakakabitin daw, pero kinabukasan ng chat ng mga kapatid, brother Ren, nakasalon pas ako. Brother Ren, sakit ng likod ko. Brother Ren, sakit ng tuhod ko. Ayan, during praise and worship kasi dito, nag-aerobics kami dito. Ayan, hindi. Pagpapakita yun na nagawa natin yung part natin, yung sinasabi sa Bible na iibigin, paglilingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Nanakit yung katawan, bakit? Ibig sabihin, nagawa natin yon. Ibinigay natin yung buong lakas natin kay Lord. During praise and worship, pinakita natin, Lord, hindi po ako tuod. Tao po ako na maglilingkod sa iyo. Yan. Kaya meron ka talagang mararamdaman sa iyong katawan. Pagpapakita yon na ibinigay mo yung best mo kay Lord. At kapag ganun tayo, yung pag-ibig natin kay Lord, talagang masasabi mo na lang, bitin ang gawain ng Panginoon. Amen! Ayan. Sa lahat ng hinihintay natin, lagi nating tatandaan that kayo po ang magbabasa nitong quotation po na ito. Titigan niyo po muna. Sige po, kayo po ang magbabasa bago niyo picturean. Ready, start!
Amen and amen. God's timing is always perfect. Never early, never late. It takes a lot of patience and a whole lot of faith. But it's always worth the wait. Lahat ng hinihintay natin sa Panginoon, worth the wait. Si Hachiko, he waited patiently. Ano kaya yung nagtulak sa kanya para magawa niya yung paghihintay ng halos 10 taon? Hindi ko po sasabihin na, pag-ibig. Kasi aso po yun. Hindi po ako aso. Hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Loyalty, possible. Isa yun sa reason. Ngunit tayo na mga naghihintay sa Panginoon na merong pagtitiis, ano yung dapat nagtutulak sa atin upang patuloy na hintayin ang Panginoon at yung mga bagay na ipinagpe-pray natin sa Kanya. Nawa ito po yung laging maging fuel and fire natin. 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. And the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. Ang magiging fuel and fire natin, mga kapatid, sa patuloy nating paghihintay sa mga bagay na idinadalangin, idinadaing natin sa Panginoon, nire-request natin kay Lord, at sa paghihintay natin sa Kanya, ang magiging fuel and fire natin ay yung pag-ibig ng Diyos at yung pag-ibig natin sa Diyos. The Lord we are serving is intentional. Sabihin ng lahat, intentional. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, intentional. Patience is vital. It is very important in the process of waiting. Yung pasensya, pagtitiis, importante yan sa tinatawag na paghihintay. Pero hindi pwedeng mawala yung pinaka-importanting ingredient sa lahat. Balik tayo sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is what? Yung una, love. Pag-ibig. Yan yung pinaka-importanting ingredients sa lahat. Yan yung foundation ng mga sumunod na fruits na binabanggit dyan. Without love, it is impossible for us to have joy. Yes, we may have happiness, pero hindi joy. Saya lang, pero hindi kagalakan. Without love, it is impossible for us to have shalom or perfect peace. Kung walang love, it is impossible for us to have yung pinag-aaralan natin, patience, so on and so forth. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Napaka-importante po ng pag-ibig. Yung patience ni Hachiko is very commendable. Kapuri-puri yung patience ni Hachiko. Kaya nga siya nakilala sa sa iba't ibang part ng mundo at tinayuan pa ng monument as a tribute for his loyalty. Gayunpaman, malaki po yung pagkakaiba natin sa asong ito kay Hachiko. Ano yung mga pagkakaiba? Una, si Hachiko, kapwa't naghihintay tayo sa ating master. Si Hachiko, he's waiting for his master. Tayo, naghihintay tayo sa master natin. Yung master ni Hachiko is small letter M. Yung master natin, capital M. Kaya pag kayo po nagno-notes, nagpo-post sa FB, dapat yung Lord at yung God nyo nakakapital. If you are pertaining or referring to the Lord, ayan, and sa Diyos na tunay at buhay, dapat laging capital para pagpapakita ng reverence at pagpipitagan, respeto sa kanyang pangalan. Ayan, yung master ni Hachiko, small letter M lang. Yung master natin, capital M. Parehong namatay, si Jesus Christ, He died on the cross to save us, to redeem us. Kaya dumalo yung kanyang dugo doon sa Calvary, sa krus ng Kalbaryo. Yung master ni Hachiko namatay din. Pero yung master ni Hachiko, hindi na babalik kasi namatay na eh. Yung master natin, yes, they both died, but our master has risen from the dead and ascended to heaven. May resurrection na nakapangyari kay Jesus Christ. Doon sa movie, kasi ginawang movie itong Hachiko napanood ko yung Hollywood version, hindi yung Japanese version. Merong part ng movie sa bandang dulo, nilapitan si Hachiko ng isang train station personnel, nung isang lalaki nagbabantay sa train station. Alam kasi nung lalaki na patay na yung
yung amo ni Hachiko. Lumapit yung train personnel kay Hachiko. Sabi niya, you don't have to do this anymore. Hindi mo na to kailangan gawin. He is not coming back. Yun yung sabi niya dun kay Hachiko, as if naintindihan siya. You don't have to do this anymore. He is not coming back. Hindi mo na to kailangan gawin. Hindi mo na kailangan maghintay. Kasi hindi na babalik yung amo mo. Sabi, you don't have to do this anymore. Ngunit sa ating mga Kristiyano, mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, you have to do it. Keep on doing it. Why? You have to wait patiently to the Lord and for the Lord. Bakit? Because unlike Hachiko's master, our master, our Lord, and the Savior of our souls, Jesus Christ, is coming back. Ang Panginoong Jesus ay babalik sa mga tunay na naghintay sa Kanya, sa mga tunay na umibig sa Kanya, sa mga tunay na sumampalataya sa Kanya. Amen. Kaya wag lang pong maging salita sa atin yung title ng ating message, yung I will wait patiently, my Lord. Kundi ito po ay maging totoo sa ating buhay at maging panata po natin sa ating Diyos. Pwede po bang sa oras na ito, pikit niyo po yung mga mata po ninyo. At yung kanang kamay niyo po, itapat niyo po sa kaliwang dibdib, parang nakalupang hinirang. Then say this slowly gamit yung bibig mo. Sabihin natin, I will wait patiently, my Lord. Sabihin niyo po, I will wait patiently, my Lord. Tagalog naman, para mas talagang heartfelt. Maghihintay po ako ng may pagtitiis, Panginoon. Ang lahat ay makatatayo sa oras na ito. Kapatid, may hinihintay ka ba sa mga araw na ito? Na alam mong inline naman sa kalooban ni Lord, will naman ni Lord, yung pinagpe-pray mo at hinihintay mo, pero wala pang katugunan. Huwag kang mapagod. Huwag kang manghinawa. Huwag kang titigil, huwag kang bibitaw. Ipakipaglaban mo sa panalangin. Wait patiently. Yan sa bagay na idinadalangin mo sa Diyos na tunay at buhay. And while we are waiting, worship the Lord. Ibibigay natin yung pagsambang wagas habang naghihintay sa ating Panginoong Yesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aawitan natin ang ating Panginoon galing sa ating mga puso. Inaalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muling ako namamangha sa iyo sa pangangailangan ng puso'y kinalinga mo. Hayaan mong yakap ng pag-ibig, awitan ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan ay tanggapin, O Diyos. Habang nabubuhay, ika'y aking hahandugan ng pagsamba.
wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Hallelujah, Jesus. Sa lahat po ng merong hinihintay na katugunan sa Panginoon, pero nagpapasya na maghihintay ng may pagtitiis, Lord, I will wait patiently. Pwede po bang lumapit kayo dito sa unahan? Pagpapakita ng declaration, Lord, hindi ako maaatat, hindi ako maiinip. Kakapit ako ng mahigpit sa iyo, maghihintay ako, Panginoon, sa katugunan mo. Lapit po kayo dito para kayo po ay may pag-praise sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Inaalala ang biyaya, kabutihan mo, O Diyos, muli ako namamahal sa iyo. Sa pangangailangan ng puso'y pinalinaw mo. Hayaan mong yakapin ka ng pamimigawin ka ng pagsamba. Wagas, itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsamba. Wagas, itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang buhay ko ay pagsambang. Wagas, itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsamba. Wagas, itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang buhay ko ay pagsamba. Wagas, itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsamba. Wagas, itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang buhay ko, buhay ko ay pagsamba. Wagas, itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan
habang kami nabubuhay, Panginoon. Ika'y aking We will wait for you, Lord. sambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang buhay ko ay pagsama wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang buhay ko ay masama wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo. For the last time. Ang buhay ko Ay pagsampang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsamba wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming pong salamat sapagkat muli pinaalalahanan mo po kami ng kahalagahan ng paghihintay sa iyo ng may pagtitiis at may kalakip na pag-ibig, Panginoon. Maraming man kaming hinihintay, hindi kami maiinip, Lord. Kasi with faith, alam po namin, meron kang ibibigay na katugunan sa lahat ng idinadaing po namin, sa lahat ng idinadalangin po namin sa iyo. Because the Lord that we are serving in this place ay Diyos na hindi bingi, Diyos na hindi bulag. Nakikita mo kami, Panginoon. Naririnig mo po ang aming mga pagsusumamo sa iyo. Lord, ang dalangin po namin, patuloy mo po kaming turuan ng mga bagay na nanggagaling sa iyo. Equip each and every one of us upang patuloy po naming ma-endure yung paghihintay po namin sa iyong muling pagparito.
Lord, maraming pong salamat. Pagpalain mo po yung mga kapatid po namin na naririto, maging yung mga kapatid po namin na nakatutok online. Lahat ng pangailangan po ng mga kapatid na naririto, ikaw yung kumatagpo. At yung mensahe na kanilang napakinggan, Panginoon, ay babaunin po sa panibagong linggo na naman na kami po ay makikipagbaka. Lord, nakikita mo kung paano ito mga kapatid kong ito lumalaban ng patas. This is my prayer, Lord. Ipanalo mo po sila, Panginoon. Pero yung pagkapanalo makakapangyari lang kung kasama ka namin sa lahat ng laban na ito, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, and we plead the blood of the Lord Jesus Christ to cover each and every one of us. Sa gagawin po namin pagkakaloob, Panginoon, gagawin po namin ito ng buong puso, may kagalakan, at yung mga kaloob po na ito ay higit pang magamit, Panginoon, sa expansion ng iyong kingdom at marami pa ang maabot ng Word of God at doon sa katuparan ng next generation church. Maraming pong salamat, Panginoon. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. Lahat ng willing maghintay sa Panginoon patiently ay sumigaw na malakas na. Amen! Purihin natin ang Panginoon.